Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ko ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. Ang inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Wala nang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon, Father. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Bago po ako magpatuloy, kagaya po ng aking nasabi kanina, mga kapatid, tayo po ay naka-online din, kaya sasamantalahin ko na po dahil kailangan na po ito ngayon. Si Father Doji po ay mayroong operasyon mamaya, kaya kailangan po ang blood donor. Kaya yung mga nandito at mga nasa online, maaari po kayo makipag-ugnayan sa Cardinal Santos Hospital. Kung kayo po ay maaaring mag-donate, mga bata, ang kailangan nyong gawin ay ipagdasal si Father Doji at makahanap ng blood donor. So, maaari po natin itong ipasa sa ating pong mga kasama sa komunidad, sa pamilya, na maaari pong maging blood donor. Kailangan po ito ngayong araw din. Sa Cardinal Santos Hospital tayo makikipag-ugnayan. Alam nyo, tamang-tama, pangit po o hindi magandang pagkakataon, pero nagkataon na ang bagay na ito ay kailangan ni Father Doji sa linggo ng mabuting pastol. Ngayon po ay Good Shepherd Sunday. At ito rin po ay linggo ng bukasyon. Kaya nga pinagdarasal natin ang mga bukasyon. Hindi lang sa pagpapari, buhay relihiyoso, sa pagmamadre rin. Pero ganun pa man ipinagdarasal natin ang ating mga mabuting pastol, ang ating mga pari ng simbahan. At kasama dyan si Father Doji. Alam ho ninyo, kakaibang imahen ang ating hindi lang pagninilayan. Hindi lang natin inaalala ang imahen na ito, kundi ginagaya natin at tutularan natin ang imahen ni Kristo sa linggong ito. Nitong mga nagdaang araw, kung kayo nagsisimba, ano ang madalas sabihin ni Kristo? Ako ang tinapay ng buhay. Ngayong linggo, ano ang sinabi niya ng ilang beses? Ako ang mabuting pastol. Hindi ako ang hari. Hindi ako ang pinuno.
Hindi ako ang gobernador. Hindi ako ang masusunod dito. Ang sabi lang ni Kristo, ako ang mabuting pastol. Saan niya inilarawan ng kanyang sarili? Sa isang trabahong hindi madali. Yung maging pastol, siguro ho yung mga nakaranas mo magtrabaho sa bukid. Alam niyo po kung paano magpastol ng kambing, ng baka, ng kalabaw. May kaibigan ako nakapagtrabaho daw siya sa bukid. Ayun, nasa bukid lang palakad-lakad. Kunin nyo yan, dalhin nyo yan, taga-utos lang. Pero hindi yung nagtanim. Hindi biro, nakakapagod. At ang buhay ng isang pastol ay punong-puno ng pagod, pagbibigay, sakripisyo, pagtitiis. Nung Biyernes, nagbigay ako ng recollection sa mga naordinahang diakono ngayong hapon sa Manila Cathedral. 4 sila. Nung Biyernes, meron munang recollection kasama ang mga magulang. Kaya pagdasal natin ha, na sana ho ay madagdagan pa ang mga nagpapari, nagmamadre, buhay relihiyoso. Pero naalala ko po, bago kami naging pari, nag-recollection din kami. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ng pari sa amin. Sabi niya, pag kayo naging pari, at hindi na kayo marunong kumain ng malamig na kanin, hindi na kayo marunong matulog ng hindi kutsyon at aircon, umuwi kayo ng bahay nyo para maalala nyo kung saan ka nang galing, kung saan ka nagsimula. Ito'y magandang pagnilayan din natin. Ngayong medyo nakakaluwag-luwag ka na, matanda ka na, professional ka na, ikaw na ang bumibili sa bahay, ikaw na ang nagbabayad sa bahay. Magandang tanongin din yan. Nasabihan ka na ba nilang, alam mo, hindi ka ganyan dati. Lahat tayo mga kapatid, bilang mga binyagang Kristiyano, ay hindi lang makikinig, hindi lang tayo susunod, kundi tutulad din tayo kay Kristo. Mga bata, hindi lang dapat nakikinig, hindi lang dapat nanonood. Dapat dahil linggo-linggo tayo nagsisimba, ginagaya na natin yung ugali ni Kristo. At tayong lahat yun, tutularan natin si Kristo, ang mabuting pastol. Gaya ng sabi ni Pedro sa ating unang pagbasa, lahat ng gagawin natin ay pwede, ay dapat maging halimbawa ng tinuro at ginawa ni Kristo. Dahil maraming bata ngayon, kanina talagang laro sila dyan sa labas, may mga naglalaro. Naalala ko, nung tayo ay bata pa, hindi ko alam kung kayo ay natawag na nito. Ikaw ba ay nabansagan ng promotor? Pag sinabing promotor, ano ibig sabihin? Yan ang pasimula. Sino ang madalas maging promotor sa inyong magkakapatid? Kaya kayo napapagalitan. Sino ang madalas maging promotor sa inyo pa naglalaro? Promotor. Tagasimula. Pero bilang mga Kristiyano, hindi ka dapat matakot magpasimula, magpagaya, kung tama, kung mabuti naman ang iyong sisimulan. At kung sakali mang pagtawanan ka, makinig po tayo. Kapag nagpasimula ka ng tama at mabuti at ikaw ay pinagtawanan, pinagdudahan o sinaktan ka lang ng iba, huwag mo kalilimutan ng sinabi ni San Juan sa ating ikalawang pagbasa. Kapag nagpasimula kang magsabi ng totoo at gumawa ng mabuti, tandaan mo ang sabi ni Juan, hindi ka nila kinikilala dahil ayaw rin nilang tanggapin at kilalanin si Kristo. Tandaan natin, ang sabi ni Kristo, anuman ang gawin mo sa kapwa mo, ay ginawa mo sa akin. Ang hindi nila pakikinig sa sinasabi mong totoo, ay hindi nila pagtanggap kay Kristo. Kaya, tandaan niyo po ito. Kung meron kang dapat simulang sabihing totoo, kung meron kang dapat simulang gawing mabuti at tama, huwag kang matakot, sagot ka ni Lord.
Basta, sagutin mo lagi si Lord. Hindi mo kailangang mapili ka muna, maboto ka muna. Hindi mo kailangang maging pinakauna at pinakamataas bago ka tawaging magpasimula at maging mabuting promotor. Basta sa bawat pagtawag ni Jesus, inaasahan, inilalaan kanyang maging mabuting pastol. Ano ang sabi ng Ebanghelyo? Ang mabuting pastol, hindi bayaran, kundi kusang maasahan. Hindi makasarili at hindi malayo sa tao, kundi nakikilala at nakakasama ng lahat. Hindi madamot at hindi mapagmataas, kundi marunong gumalang at magmalasakit sa lahat. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, hindi lang po kaming mga pare, tayong lahat ay tinatawag maging mabuting pastol. Mga taong magpapasimula ng mabuti at tama. At lagi nating tatandaan, sa bawat pagtawag ni Kristo, hindi lang tayo may gagawin din sa atin si Kristo. Amen.